Sa video na to, magda-dive tayo sa TikTok Shop, paano siya gumagana at kung kaya ba talagang kumita ng pera dito ng mga regular na tao. What's up everyone? I'm Eric Hunter. At kung nakakita na kayo ng TikTok kung saan may taong nag-show off ng product tapos kinlik mo yung link, boom, mapupunta ka na agad sa page kung saan pwede mo siyang bilhin. Yan ang TikTok Shop in action. Kung nasa e-commerce ka o iniisip mong magsimula ng product-based business, baka natanong mo na rin to sa sarili mo. Legit ba to? Or para lang ba to sa big brands at influencers? Today, i-breakdown natin ang totoong nangyayari. Mag-uusapan natin yung pros and cons at yung mga totoong strategy na ginagamit ng ibang tao para makabenta consistently. Hindi lang yung umasa sa viral moment, pero kung paano talaga bumubuo ng negosyo gamit ang platform. Let's get into it. Ano ang TikTok Shop at bakit dapat mong alamin to? Ang TikTok Shop ay built-in na e-commerce platform ng TikTok. Ibig sabihin, pwedeng bumili at magbenta ng mga produkto mismo sa loob ng app nang hindi na kailangang lumabas sa feed mo. Pwede kang mag-tag ng produkto sa mga video mo, mag-live para ipakita yung mga binibenta mo, at pwede mo ring hayaan yung ibang content creators na i-promote ang mga produkto mo gamit ang affiliate links. Ang nagpapaiba dito sa pag-run ng Shopify store or pagbebenta sa Amazon ay yung walang patid na karanasan para sa customer. Pwedeng makita ng tao ang produkto mo, malaman kung ano to, at makabili agad. Lahat yan habang nasa TikTok pa rin sila. Nasa loob mismo ng app ang lahat at binabago nito ang buong sistema. Isipin mo, dito na sa TikTok kumukuha ng product recommendations sa mga tao. Ngayon, dito na rin sila mismo bumibili at sobrang lakas ng ganong setup. The reality of selling on TikTok Shop. So, ito na yun. Based talaga to sa mga natutunan namin mula sa actual sellers na dumaan na sa proseso. May mga naka-experience na mag-viral at bumenta ng sobra-sobra. Pero meron ding nahirapan dahil sa support issues, nakakalitong rules, or nagkagulo sa inventory. Let's walk through kung ano talaga ang dapat mong i-expect. Getting set up. So, ang pag-sign up sa TikTok Shop ay actually medyo diretso lang. Punta ka lang sa TikTok Seller Center, i-connect mo yung TikTok account mo, i-verify ang identity mo, at mag-upload ng ilang basic na dokumento. Kapag na-verify ka na, pwede ka nang mag-list ng product, maglagay ng shipping at tax info, at i-link yung TikTok page mo para direktang makabili ang mga tao mula sa profile mo. Pero sabi ng maraming sellers, dito pa lang talaga nagsisimula ang totoong trabaho pagkatapos mo mag-set up. Para makapag-start, punta ka lang sa TikTok Shop Seller Center at piliin mo kung saang lugar ka nagbebenta. Para sa akin, nasa United States ako. Kaya pupunta ako sa Americas. I-click yung United States, tapos click enter. Mula rito, pwede ka nang mag-login gamit ang TikTok account mo, Google, email, or phone number. At sundin lang yung on-screen instructions para makapag-start. Volume is the name of the game. Isa sa mga pinaka-importanting takeaways, ang TikTok Shop ay tungkol sa volume. Volume sa content, volume sa creators, at volume sa activity. So ngayon, i-breakdown natin yan. Una, kailangan mo ng maraming videos. Maikli ang shelf life ng TikTok ad creatives. Kaya kung nag-run ka ng paid ads, kailangan palagi kang gumagawa ng bagong videos para i-test at i-rotate. Isang expert ang nagsabi na magandang magsimula sa at least 7 iba't ibang ad creatives para lang ma-figure out kung ano talaga yung gumagana. Pangalawa, kung gumagamit ka ng affiliate marketing at dapat lang talaga, huwag kang aasa lang sa ilang creators. Kailangan mo ng network, daan-daan or siguro libo-libong affiliates ang nagpo-promote ng product mo. TikTok Shops rewards momentum. At ang mga affiliates ang susi para ma-build mo yan. At panghuli, kailangan regular ang content ng sarili mong TikTok page. Hindi pwede yung profile mo ay blanco na may isang video lang na in-upload 6 months ago. Kailangan mo talagang mag-post consistently kahit ilang beses sa isang linggo. Itag mo yung products at panatilihing buhay yung page mo. Nakakatulong to para tumaas ang ranking mo sa TikTok search at feed. At pinapakita rin ito sa affiliates na seryoso ka. Creators equal sales, but not always how you'd expect. Itong part na to super interesting. Kasi kahit mag-viral ang isang video, hindi ibig sabihin nun nakikita na agad ito. Sa isang case, nagkaroon ng 25 million views yung video, pero $25,000 lang yung naging sales. Yung isa namang video, 100,000 views lang, pero nakapag-generate ng $11,000. So, hindi ito tungkol sa dami ng views lang, kundi sa tamang klase ng content. Yung best performing videos, kadalasan ay sobrang ikli lang, under 10 seconds. Gamit ang trending sounds at ma-highlight ng malinaw ang benefits sa totoo at casual na paraan. Isipin mo yung line na, itong gum na to, nakakatulong sa focus ko habang nagtatrabaho. Pero hindi ako nadadown after. Ayun lang. Walang high production, just a quick story at product demo. May ilang creators din na gumagamit ng tinatawag na POV or point of view o kaya story-based angle. Kinikwento nila kung paano nila nahanap yung product, paano nito nasolusyonan yung problema, at kung ano yung nararamdaman nila ngayon. Totoo ang dating. At yun ang nakakapagbenta. The power of TikTok Shop affiliate. Affiliates ang backbone ng TikTok Shop. Sila yung mga taong nagpo-promote ng product mo sa sarili nilang videos at kumukuha ng komisyon tuwing may bumibili gamit ang affiliate link nila. Sa ganitong setup, napapakita ang produkto mo sa iba't ibang audience. Kahit hindi ikaw mismo ang gumagawa ng lahat ng content, pwede ka pang gumamit ng tools para i-automate ang outreach sa affiliates, mag-approve ng mga applications, at i-track ang performance nila. Mas marami kang affiliates, mas mataas ang chance mong makabuo ng momentum. Isang creator lang pwedeng magdala ng libo-libong sales, pero pwede ring halos wala. Unpredictable talaga. Kaya nga kung meron kang daan-daan or libo-libong affiliates, mas mataas yung odds mo at mas nagiging consistent ang kita mo over time. Going viral can be a blessing and a curse. May ilang sellers na nagbanggit ng isang importanteng bagay. Maganda ang mag-viral hanggang sa masira nito ang system mo. Kung isa kang small business o gumagawa ng produkto mo ng mano-mano, pwedeng maging sobrang bigat ang biglang dami ng orders. May isang seller na nagsabing nag-viral yung video nila at hindi sila handa. Naubusan sila ng inventory, hindi naka-keep up sa shipping, at kinailangan pa nilang galawin ang savings nila para makapag-restock agad. Kung iniisip mong pumasok sa TikTok Shop, dapat planuhin mo to. May sapat ka bang stock? May system ka ba para mabilis na makapag-ship? Required ng TikTok na ma-ship ang orders within 3 business days. At ibig sabihin nun, dapat na-scan na siya as in transit by that time, hindi lang basta na drop off. Kapag na-miss mo
mo yung deadline, pwedeng automatic na i-refund ni TikTok yung customer at kunin sa payout mo yung bayad. Speaking of payouts, isa rin to sa mga bagay na madalas na na-experience ng mga sellers. Hindi instant ang payout system ng TikTok. Nung una, umaabot pa ng hanggang 15 days after delivery bago makuha ang payout. Ngayon, usually around 8 days na lang. Pero kahit gano'n, nakaka-apekto pa rin yan sa takbo ng negosyo mo. Kung ginagamit mo yung funds para makapag-restock ng inventory or makapag-run ng ads, yung delay na yun ang makakapagpabagal sa operations mo. May iba't ibang payout tier si TikTok based sa seller performance mo. Kapag palagi kang on time mag-ship at mababa ang cancellation rate mo, mapupunta ka sa mas mabilis na payout tier. Pero sa simula, asahan mong may delay talaga. Kaya dapat planado ang finances mo. Shipping challenges, lalo na sa mga handmade product. Yung shipping system ng TikTok ay mas strict kumpara sa Etsy or Shopify. Hindi sapat na mag-print ka lang ng shipping label. Kailangan talaga na gumagalaw na physically sa postal system yung order within 3-day window. Para sa mga nagbebenta ng handmade or made-to-order products, malaking challenge to. Kailangan mo talagang gumawa ng mabilis. Or may pre-made inventory ka na ready to ship. Kapag na-miss mo yung 3-day window, pwede kang ma-refund, makatanggap ng bad reviews, or ma-downgrade sa seller tier na lalong magpapabagal sa payout mo. Tricky balance talaga siya. Sa ibang sellers na nagsasabi na mas okay iwasan muna ang made-to-order items, maliban na lang kung 100% sure kang kaya mo silang i-ship agad. Now, what about support? Let's be honest, hindi pa talaga maganda ang support ng TikTok Shop ngayon. Karamihan sa sellers sinasabi na halos imposibleng makakausap ng totoong tao. Ang makukuha mo lang ay bots, canned replies, at minsan hindi pa naaabot sa'yo agad ang customer issue. Hanggang sa huli ng lahat, galit na yung buyer. Frustrating to, lalo na para sa mga small businesses na mahalaga sa kanila ang customer service. Hanggang hindi pa inaayos ni TikTok ang systems nila, stuck pa rin ang seller sa pagsosolve ng problema mag-isa o umaasa na lang sa mga community groups para makahingi ng tulong. Product listings and optimization. TikTok Shop listings aren't just placeholders. Kailangan mo din silang i-treat na parang mini sales pages. Make sure na malinaw ang product mo, may keywords na pwedeng i-search ng mga tao, 6 hanggang 8 product photos showing use, lifestyle context, benefits, at ingredients kung relevant. Isang detailed pero simple na product description. Clear benefits at comparisons. Example, mas better kaysa coffee. Walang crash, walang jitters. Isipin mo siya like Amazon SEO na pinagsama sa short form content. Nagsisearch din ang mga tao sa TikTok the same way they use Google. So kailangan yung listings mo ay lumabas, lumutang, at makapag-convert agad. The pros and cons. Let's be real. The pros. Malaki ang exposure potential. Pwedeng mag-viral agad ang videos. Si TikTok mismo ang nagpa-fund ng ilang discounts at free shipping promos. Affiliates ang bahalang magbenta para sa'yo. Mas konti pa ang competition kumpara sa traditional platforms, at least for now. Mas mababa ang fees kumpara sa Etsy at Amazon. Now, for the cons. Mabagal ang support nito at nakakalito ang policies. Mahigpit ang shipping time frames, may payout delays na pwedeng makalimit ng cash flow mo. At kung hindi ka handa, ang pag-viral ay pwedeng maging stressful. So, should you sell on TikTok Shop? If you've got a product na madaling maintindihan ng mga tao at willing kang gumawa or magpagawa ng regular content, worth it talagang i-explore ang TikTok Shop. Just don't go in thinking na hands-off or fully automated siya. TikTok Shop rewards yung mga consistent sa content, sa shipping, at sa affiliate outreach. Yes, magulo pa. Yes, kailangan pa talagang mag-improve yung support. Pero malaki yung opportunity. Lalo na ngayon habang sinusuportahan pa ni TikTok yung discounts and encouraging growth. So kung game kang sumabay sa wave at maging flexible, TikTok Shop might be your next big move. At kung gusto mong mag-start gamit ang free ad credits, i-click mo lang yung link sa description sa baba. Dadalhin ka niyan sa page na ganito, kung saan pwede kang mag-start ng TikTok business. At kung titignan mo sa bottom right hand corner, sa time ng pagre-record ko ng video na to, pwede kang makakuha ng up to $100 in ads credit para sa mga new accounts. Perfect para sa mga bagong pasok sa TikTok Shop. So go ahead, check it out sa link sa description below. Pero ikaw, anong tingin mo? Magbebenta ka ba sa TikTok Shop? Let me know sa comments section sa baba. At kung gusto mong mag-start gamit yung TikTok ad credits, ulit may kita mo sila sa description. Affiliate link to. Ibig sabihin, kumukuha kami ng small commission kapag ginamit mo yun. Pero walang dagdag na cost sa'yo. At yung commissions na yun, malaking tulong para masuportahan yung channel at makagawa pa kami ng free content na kagaya nito. So kung magagamit mo sila, thank you so much in advance. Kung helpful tong video na to para sa'yo, don't forget to leave a like, subscribe, at i-hit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang next videos. Dito sa channel, dedicated kami sa pagtulong sa'yo para mag-succeed sa e-commerce sa pamamagitan ng tips, strategies, at insights para mapalago mo ang online business mo. So make sure na mag-subscribe ka. Pero bukod doon, thank you so much for watching and takits tayo sa next video.